pumunta pa kami sa San Vicente. Yung mga barangay dyan sa Quezon City. Alam po ninyo, pag ako nakakapunta dyan, lalo akong nayaya mo nag-visit sa gobyerno. Ito dapat na pinupunta nila. Yung mga senador na yan, yung mga congress na yan, mga opisyalis ng bansa, dapat dyan kayo pumupunta sa mga lugar na yan. Yung mga depressed areas para makita nyo yung mga pinagsasabi nyo walang katuturan. Puro kayo di umano pagmamahal sa bayan. Doon kayo pumunta at makikita nyo ang tunay na kahirapan, ang tunay na hindi pagtugon sa pangangailangan ng bayan. Makikita nyo kung kayo mga inutil na nilagay sa kapangyarihan. Hindi nyo pinupuntahan. Puntahan ninyo. At kaawa-awa talaga mga lugar na yun. Ito ba majority sa ating mga kababayan dito? Sa ating bansa, na rito, dahil nagsiksikan lahat sa Metro Manila, maniwala kayo, pumunta kayo doon. Kung napakasisikip ng daan, naghambala lahat ng mga basura, maawa kayo sa tao talaga. Biro, alam mo yung bahal yan? Yes, attorney. Yan po yan ang resulta ng pagmamalaki ng presidente ng ating bansa. Na 2 years ago na sinasabi niya, laki na nga flood control projects, yung pala pinagnanakaw nila lahat. Kaya yan ang resulta. Kaya taong bayan ay magising mo ngayon. Huwag nyo nang palampasin ng ganito. Kaya pagdating sa halalan, alam nyo na anong gagawin ninyo. Ayan. Well, Attorney Sal, madagdag ko lang po ay may mga ilang congressman po na nagsasabing hinahanap nila, instead dapat si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay hinahanap nila si Vice President Sara Duterte dahil nga po nagkakaroon na nga ng mga pagbaha sa Luzon. Ano po ang inyong reaction? Inday Sara, hindi mahilig sa publisidad, umiikot ang hindi nyo alam. Kayo, nandiyan sa Kongreso, nasa impeachment. Hindi, umiikot ako kagabi. Wala akong nakitang congressman sa inyo eh. Nasa ibang bansa, nasa impeachment. Basta, wala kayo doon. Wala kayo doon sa lugar na yun. Mga pinuntango ka. Wala kayo sa baha. Ayan. Attorney Sal, may tanong lang po si Josen Sevilla. Attorney Sal, out of the topic, hindi ba pwedeng kasuhan din si Matibag sa ginagawa niyang panggigipit sa isang pabrika ng bakal sa Davao, lalo't maraming nawalan ng trabaho? Ayon sa kanila, ninakawan pa raw sila ng mga NBI agent mismo at may mga dala pa raw silang mga media, pero iba naman daw ang inire-report. Tapos, tinanggalan pa sila ng CCTV camera at pinagbabawalan silang gumamit ng phone para makapag-record ng totoong naganap. Huwag mo nang tanungin kung pwedeng kasuhan. Kasuhan nyo na, tapos ang usapan. Basta paglabag sa batas, pwedeng kasuhan kahit sino ka. Ayan. At Attorney Sal, isang mensahe na lang po kasi medyo overtime na po tayo. From Nujarel, problema ng mga taong pilit naninira sa mga Duterte, parang nakalimutan nila na mayroon ng social media at bawat tao ay may cellphone. Kaya alam ng majority ng mga Filipino kung sino ang may best performance at tunay na may puso sa paglilingkod sa bayan. Ayan po. Yeah, alam mo, nawala ka na naman. Yeah. Yes. Pati ang komunikasyon natin, transportasyon, hindi magawa ng paraan ng tinamaan ng magaling ng mga ito. Talagang mayaya mo pero. Yes po. Sabi nga daw po na iba nating viewers, Attorney Sal, parang sinasabotahe daw tayo kasi kahapon pa daw yung sa Zoom, bigla daw po kayong nawala, may nag-comment na, naku, baka sinasabotahe na naman yung signal. Hindi na kailangan sabotahe dahil talagang may diferensya ang mga signals natin. Ayan. Bumalik nga ako dahil ang hirap pa ako magprograma sa sasakyan. Naku, lalo palang napasama. Nung pumirmi tayo, lalo, nawala. Hindi makapasok ang Zoom. Ayun. Pero sa kabila ng mga pagsubok niyan, Attorney Sal, patuloy pa rin tayong sa
paghatid ng mga impormasyon. Pero before po tayo tuloy magtapos, Attorney Sal, babatiin lang natin itong mga nanonood sa ating mga social media at sa ating mga audience po, Attorney Sal. Ito si Teresa Remiter. Good morning, Attorney Sal. Watching naman from Malaysia. God bless always po. Ito si Carl Kendrick Souza, si Zelpot, at yung mga nabanggit po natin. Si Lamel, si Lintasha, at yung mga avid viewers, Attorney Sal, na nanonood mula pa sa ibang bansa. Kumusta po kayong lahat dyan? Kami ho'y binabaha rito. Mabuti dyan, wala sa inyong baha. Kaya mas nasa mabuti kayong kalagayan. Ay, kumusta nga pala? Maraming lumapit sa akin kahapon dyan sa Yes, Attorney. Green Mall. Mga galing sa Canada raw sila. Sa iba't ibang lugar eh. Tuwan-tuwa sila na nakita nila ako dahil sinusundan daw nila yung ating TikTok, yung ating programa. Kaya maligaya sila. Maligaya din tayo na nakita na. Kumusta po kayo? Ayan. Pero meron naghanap din sa inyo, Attorney Sal, sa impeachment kahapon na kasi wala po kayo. Hinanap po nila yung inyo pong assessment. Ay, ayun na, assessment ko. Narinig nyo na assessment ko. Walang kakwenta-kwenta. Mga irrelevant ang pinuprobahan. Hindi naman kine-question ang pagtanggap ng pera. Nagpipresin pa kayo ng mga kung anong size, sinong tumanggap, bakit tinanggap, hindi na nga itinatanggil eh. Ang pinag-uusapan, irregular ba o hindi? Yun.